Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga post ni Congressman Kiko Barsaga. Ang nauna niyang post kanina is lalabanan ko si John Vic Remulla pagka-gobernador sa Cavite sa 2028 dahil walang kinabukasan ang taga Cavite kung palagi na lang sina Remulla ang namumuno doon. Yan. Ang una niyang matapang na post. Isip-isip ko na, is this true? Anong chances ni Congressman Remulla na mananalo laban sa mga Remulla sa Cavite? Pag-usapan natin mamaya. Ito, pangalawang post. Follow up, sabi niya, papakulong raw ako ni John Vic Remulla dahil kakalabanin ko siya bilang governor sa 2028. Pinatunayan mo lang na korap buong pamilya mo. Grabing tatapang na mga post nito Natunayan mo lang na korap ang buong pamilya mo. Okay. Tingnan natin basa tayo sa mga comments. Jello Geronimo. Sawa na mga Kabitinyo sa mga Remulla. Christine Udang, sana 2028 na. Wado Mercado, iba naman. Titan Gawat, sure win ka na pag yan kalaban mo, Governor Kiko. J.R. Bonnie Marqueses, go kung takbo ka, go. O para maiba naman, volunteer kami, camping ka. Remulla Clan, tapos Saban Friends, sinusuka na sa Cavite ang mga yan. Natstrak Onaysak, maliit pa ako dyan sa litran ang daddy mo na si PD Barsaga ang kapitan DTI, naabutan ko yun. Okay, inikaso lang na matuloy, lalaban siyang pagka-governor buong Cavite. Opinion ko lang ito, mahirapan si Congressman Kiko Barsaga. Sa ngayon, hindi pa niya kayang talunin ang mga Remulla sa Cavite. Nakaugat na kasi ang mga Remulla sa Cavite. Parang Davao City Walang makakatalo sa mga Duterte sa Davao City. Nakaugat na sila. So in the same thing, sa buong Cavite, Remulla pa rin. So kung ako si Congressman Kiko, total first term pa man lang niya ngayon, magpa-re-elect lang siya as congressman ng Dasmariñas. Ang Dasmariñas kasi na yan, baluarte na ng mga Barsaga. Kaya walang makakatalo sa mga Barsaga sa Dasmariñas. Hanggang dyan ka na lang muna, Congressman Barsaga. So, pag-usapan lang natin, kumusta na kaya dalawang kaso ang hinaharap ni Congressman Barsaga. Isa sa Congress, yung Ethics Committee complaint. At isa sa piskalya pa lang, yung parang inciting to sedition ba yun, na isinampa ng CIDG laban sa kanya. Dito sa opinion ko lang ito. Yung kasong isinampa ng PNP laban sa kanya, hindi ako masyado nangangamba dahil alam ko na ang style
in fairness sa ating kapulisan, ano, many of them are hardworking, matitino. Kaya lang pagdating dito sa mga kaso-kaso, ito, observation ko lang, mahina ang mga case build-up nila. Ang mga kasong isinasampa nila, karamihan natatalo. Personal observation ko lang yan. Mahina. Kaya, yung si General Torre, nung CIDG chief pa siya, marami siyang kinasuhan. Sa pag-monitor ko, sa halos lahat, yung isinampa noon ni General Torre, dinismiss pa lang sa piskalya. So ito, I think captain, isang kapitan, CIDG ang nagsampa ng kaso. My opinion, it will not prosper. Matatalo sila. Okay, punta naman tayo sa Ethics Committee, yung complaint. Ito ang mas delikado. Huwag tayong, napakalaki ang tulong ni Congressman Barsaga ngayon sa laban kontra korupsyon, laban kontra itong administrasyong ito. O, tingnan nyo, yung mga binangga niya, Romualdez, napatalsi, wala na. So, ang aking obserbasyon, papatungan siya talaga ng parusa. Pinakamababa ang suspension, pinakamatindi ang expulsion. I hope suspension lang ang ipapataw sa kanya. So walang problema kung suspension kasi alam ko 60 days, 90 days na suspension. Lalo lang sisikat si Congressman Barsaga kung papatawan nila ng suspension. Ang delikado, kung expulsion kagad, wala na. Wala na tayong Congressman Barsaga. Ma-lessen na yung kanyang influence once nga na-expel siya. So, ipagdasal natin itong Gen Z congressman na ito dahil isa siyang hulog ng langit, boses siya ng mga Pilipinong nasa laylayan. Mabuhay ka, Congressman Kiko Barsaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako sa ito. Tay kagay. Tama na no. Lalim sa diente lalim. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di siya magbugay. Dili naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapal lang. Bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mog bag-o. Oh, di kayo mong pasalamat nga
nakatop namin yung kuan sin. So, salamat kayo. Salamat kaayo. Oo. Sa nagatag ani. Oo, thank you.